Tayo po'y pinalad sapagat makakausap po natin si PCO Undersecretary Claire Castro. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon. Magandang umaga po, Yusek Castro. Welcome po muli sa DWIC Aliw Channel 23. Drew Nasilo po at John Ibanez. Morning po, Yusek Castro. Yes, good morning, Drew. Good morning, John. At good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pong pagpapaunlak, Yusek Claire, sa aming pong himpilan. First things first po, Yusek, ano po ang naging initial reaction po ninyo rito? Kahapon, nabanggit po ni Attorney Nicholas Kaufman, yung lead counsel po ni dating Pangulong Duterte, yung political accusations laban po kay Pangulong Marcos sa unang araw po ng confirmation of charges hearing. Alam mo, hindi nakakataka eh. Pero parang ang nakakataka kasi, parang sabi nga natin, parang merong sakit o merong severe cognitive impairment ay itong si Attorney Kaufman at hindi ang kanyang kliyente. Dahil bakit niya ipinapahid, sabi ko nga eh, Attorney Pahid Kaufman na yung pangalan nito eh. Ipahid yung di umano mga kasalanan ni dating Pangulong Duterte sa period ng November 2011 to January 2019 kay Pangulong Marcos Jr. Samantalang pinail ito as early as 2017 kung saan si PBBM ay private citizen pa. So bakit hindi siya mag-concentrate sa depensa niya para maitanggi ang mga bintang pagpapapatay nito sa dating Pangulong Duterte? Eh nangyari yung patayan, wala pa si Pangulong Marcos Jr. sa posisyon eh. So siya ang namumulitika, pero ipinapahid niya rin din sa prosecution. So ayaw natin makialam dito sa kanilang mga depensa, pero lagi niyang he's pulling in, no? The president dito sa kanilang mga ingay. Parang DDS style, narrative. Na dapat sirain mo ang administrasyon kahit hindi naman konektado ang Pangulo sa kaso na to. Pero Yusek Castro, with your indulgence, binabanggit din naman na kumbaga idinidikit ito doon sa tinatawag nilang quote-unquote kidnapping na nangyari naman sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Yusek Castro. Okay, kidnapping. Unang-una ha, ang paano magkikidnap? Magkakaroon ng kidnapping kung ang administrasyon sumusunod sa batas na RA 9851. Liwanagin natin to. Section 17 ng RA 9851. Sinasabi doon na ang mga kasong katulad dito, genocide, crimes against humanity, kung nasimula na sa another state or international tribunal at doon na nagkakaroon ng pag-iimbestiga, the government, state can dispense with the investigation and give way doon sa napag-iimbestiga. So, nung sinurrender ba ang Pangulo doon, meron ba tayo na nalabag na batas natin mismo? Wala. Pangalawa, di ba meron tayong kooperasyon, kailangan na makipag-cooperate, may obligasyon tayong makipag-cooperate sa Interpol. Pangatlo, meron tayong residual obligations nandiyan dyan sa ating sa Rome Statute, kung di ako nagkakamali, 127. Kahit hindi na miyembro ang state na dating miyembro, meron silang obligasyon sa mga nangyari bago umalis sa Rome Statute sa ICC. May obligasyon silang patupad ito. Maliwanag yan. Pang-apat, sinabi mismo ni dating Pangulong Duterte nung siya ay in-interview sa Hong Kong prior to the arrest. Last year. Sabi niya, he was willing to be arrested. Sabi niya, ipakulong niyo ako. Willing siya doon. So alam niya, may warrant of arrest, darating ang warrant of arrest, and he was willing to be arrested. Meron pa siyang sinabi na pamasahe, bigyan siya ng pamasahe, papunta sa ICC para sa pag-iimbestiga. Di pera ang binigay kay Pangulong Duterte. Transportation. Hiling niya lahat yan at pinagbigyan siya. Right. So paano kidnapping yon?
tanong ko naman, Jose Castro, yung po bang pinag-aralan at binabase at pinagbabasehan yung batas iba sa inaral ng ibang abogado? Parang iba-ibang interpretasyon eh. Maraming lumalabas na legal luminary na at nagmamagaling sa batas, ang parang iba ang sinasabi. Parang baligtad sa pagkakaintindi. Maliwanag sa batas. Meron tayong option. Since nag-start na doon as early as 2017, nagkaroon na ng pag-iimbestiga, hinayaan na doon ipagpatuloy. Tandaan natin ito, Drew and John. Opo. November 2021, sa panahon din ni Pangulong Duterte, sinabi nila, humiling sila mismo sa ICC prosecutor. Tapos sasabihin nila walang jurisdiction, pero meron silang hiniling. Sabi nila, nag-motion sila, pwede ba wag nyo munang imbestigahan itong nangyayari sa Pilipinas na EJK? Dahil kami na mag-iimbestiga. Ito ay sinabi ni Menardo Guevara. Pinagbigyan, that's November 2021, dinifer ang pag-iimbestiga. November, December, January, February, March, April, May, 6 months, walang nangyari. Yung mga perpetrators, may nabalitaan ba kayo sinampa ng kaso ng ombudsman, ng DOJ? Wala. On June 2022, in June 2022, sabi na ng ICC prosecutor, walang nangyayari. Kahit nagpa-differ kayo, so uumpisan ulit namin. Itutuloy ulit na namin ang pag-iimbestiga dito sa EJK kasi walang nangyayari dyan sa inyo. Yun yung kwento ron. So hindi totoong hindi pinansatamang proseso sa ating bansa itong kaso na to, Jose Castro. Yes, sarili nating batas ang ipinatutupad natin. So kaya walang sasabihin na hindi na illegal, unconstitutional. Meron po tayong batas diyan at 'yun ang hindi ipinaliliwanag ng mga kumokontra sa RA 9851. Maliwanag po yung batas natin diyan. So talaga naman ganyan na magiging naratibo nila kasi para idrama na nang ito ay kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. when in fact hindi siya masusurrender sa ICC kung walang di umanong patayang naganap. Okay. So Yusek, dahil ilang araw to? 4 na araw? No? 4 na araw yung confirmation of charges hearing. So you expect na mukhang yun at yun din talagang tutumbukin pa rin talaga si Pangulong Marcos Jr. hanggang sa huling araw ng confirmation of charges hearing. Expect nyo na. Kasi mukhang lumalabas, wala silang depensa. Lumalabas na hindi nila kayang i-deny lahat ng admissions na ginawa ni dating Pangulong Duterte at lahat ng mga witnesses, mga facts, mga dokumento na magko-corroborate doon sa mga pagbibintang laban kay Pangulong Duterte. So, mukhang doon pa lang, mahihirapan na si Kaufman. Kaya ang tatargetin na lang ng administrasyon para magamit na rin sa pamumulitika ng Vice Presidente dito sa Pilipinas. Right. Yung sa Castro, bagamat medyo malayo pero related pa rin sa ICC, may nagbabanggit na mukhang may nagpopondo eh. Mukhang may nagpopondo sa gobyerno doon sa mga biktima para dalhin sila sa dahig at mag-participate. Pakiklaro nga ito kung meron nga ba or anong dating ninyo sa ganitong usapin. Sa ngayon, John, wala akong alam kung may nagpondo. Pero ang huli kong nadinig, at the time, SOJ pa si Boying Rimulya. SOJ, si Ombudsman Boying Rimulya. Ang ating nadinig sa kanya, ang mga nag-file ng complaint dyan, kapwa natin Pilipino, kailangan proteksyonan ang mga Pilipino at kung anong kinakailangan tulong ay ipapaabot nila. Yun lang yun na dinig ko. Pero up to what extent, kung may ibinigay na pondo or what, wala pa tayong alam at wala tayong detalye patungkol dyan. Right. Okay, at Yusek Claire, dahil although malayo-layo pa naman kasi nung inabangan ng lahat Yusek Claire nung Sabado yung pagkikita nila Pangulong Marcos Jr. at ni of course dating Vice President Leni Robredo na ngayon po ay Naga City Mayor na ngayon. Ano hong take ho ng Malacanang dito sa umuugo hanggang ngayon mainit pa rin po na itong si VP si dating VP Robredo ang itinutulak na maging kandidato
ng administrasyon sa 2028 at ipantatapat kay VP Sara? Wala, Drew and John, wala po talaga na pag-uusapan tungkol sa politika ngayon. Ang tutok po kasi ng Pangulo ay trabaho, serbisyo. Yun naman, nabanggit niya rin. Serbisyo muna, bago ambisyon. Di ba? Kasi may nangunguna mag-ambisyon eh. Tapos nakakaligtaan yung serbisyo. Ganon si Pangulo. And at the same time, ganon din po ang pananaw ni Mayor Lenny at nagtutugma sila na dapat serbisyo muna bago mamulitika. Kasi para it's a disservice to the constituents na pamumulitika, mangangampanya ka na bawat punta mo, 2 years bawat pa. interview mo, bawat punta mo sa mga probinsya o whatever, kung saan man yan, puro papanalo na ang gusto mong mangyari. So, ito'y binanggit ko na, di ba? Yeah. A politician thinks of the next election. A statement thinks of the next decision. So, ang Pangulo, inaayos yung problema sa baha, kahit papano, unti-unti, di ba? Na hindi inayos nung nakaraan. Hindi pinaimbestigahan na maanumalya mga flood control projects at mga ghost projects na to nung nakaraan. Kaya sabi natin, tumawid pa eh. Yung mga na-pamper sa build noon, na tumawid sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. At nung naramdaman ni Pangulong Marcos Jr. na teka lang, may mali. He has started to have everything investigated sa issue na ito. Right. Meron pa bang, diba? Yusek, meron pa bang hindi nalalaman ang sambayanan sa pagkikita nila sa Naga and at the same time nagkaroon ng follow-up sa Malacanang kahapon? Oo, kahapon nga pala, nag-meeting din pala. Actually, hindi ko alam kung anong suot na medyas na kulay. Actually, bakit? Isiningit ko yung medyas na yun. Inilalayo na nga sa medyas Papasok eh. pa yung medyas na kulay pink eh. Iniiwas na nga namin sa medyas eh. Anyway, meron pa ba kami hindi alam, Yusek Castro? Hindi ko alam kung anong suot nga niya. So wala talaga, serbisyo lang. Hindi ko alam kung anong pasuot niyang pang loob or what. Hindi ko na alam kung anong kulay. But Okay. still, Dahil binanggit mo yung kulay pink na yan, anong angulo do sa pink dress? ayun sa akin. Oh. Ayan, kwento ko na. Sige, go ahead po. On the lighter side. Para ibulgar na natin lahat. Okay. Alam si Jan saka si Drew, napakalakas eh. Kahit kalihim-lihiman ko, mailalabas. Hindi kasi ganito yan. I had that pink, parang Filipina na bolero. Dapat suot ko yun Monday. Wala pa si BP na ina-announce. Supposed to be Monday yon, but wala akong pang-inner na pink na kakulay niya. So, meron ako na fuchsia para doon. Kaya hindi siya maganda. Alam mo naman mga girls. Parang medyo matapang pag fuchsia yung kinuha mo or fuchsia ang kinuha mo, masyadong hindi tugma sa baby pink. Baby pink kasi siya eh. So, naghanap pa ako, naghanap pa tayo ng baby pink na tutugma. Tingnan mo sa monitor mo. Tingnan mo sa monitor mo. Diba? Kulay pink. Nagkataon at I was not ready Was just a sa question na gano'n kasi hindi ko siya in-expect na magkakulay yung pink. Hindi ko na-expect. Coincidence lang. Coincidence Oo, o kasi in kung short? Monday ko siya susuot eh. Coincidence o in short and in Tagalog, nang inis ka lang. Ko-inis naman yun eh. Ikaw naman, John. Never. Never in my mind. Okay. Really? Never. Na ako'y mang-iinis. Talaga? You know me, John. Hindi I ko know, right? diba? Simpleng tao lang tayo. Okay. Yusek, medyo lilipat lang ako ng konti dito sa mga... Dami mong tanong, ha? Ito nga, kasi pinag-uusapan namin kanina off-air yung anti-political dynasty bill, which is one of the LEDAC measures nga na talagang gustong i-push ni Pangulong Marcos Jr. Possible kaya maging laman din ito ng kasi ang ang target ba is this year? March This year, no? Kung Papasa. maipapasa ng Congress, baka mapasama sa SONA. Alam niyo ba, during the LEDAC, since nandoon ako,
marami kasi mga priority bills, marami ng bills ang nasa, inireport kasi, Yeah. second reading, third reading. Pero, ang una talagang tinanong ni Pangulo, kamusta na yung anti-dynasty bill? Sabi niya, yan ang tao na madinig. Ano na, di ba? Kaya nag-report, nagbigay naman ng kanyang ng status si Senator Risa Ontiveros. Sabi niya na nasa public consultation na sila at meron na isang lugar na natapos eh. So patuloy pa rin yung public consultation nila. So just imagine sa LEDAC, yun yung unang tinanong ni Pangulo. Ibig sabihin nun, gusto niya tong matapos. Mukhang yun So, mga legacy maibasa. niyang gustong mangyari, no? Legacy Yes. bill kaya? Legacy bill, no? Anti-political violence. Yes, oo, gusto niya ito na maging maayos yung definition, kumbaga lahat panalo. Di ba? Sa magiging bill na to, dapat lahat panalo. Panalo ang Pilipino, panalo din yung mga leaders natin, wala masyado masasagasaan, and at the same time, panalo ang Pilipino. So, yun yung gusto ng Pangulo dito. Kaya yan ang una niya talagang in-emphasize. Dapat ito maisabatas, matapos, pero dapat maganda ang pagkakabalangkas. Hindi minadali, tapos sa susunod, magiging questionable. Remember the SIM registration, John? Yeah, Andrew? alala namin. Minadali, Sablay. Sumablay. sablay. Sablay, actually. Hindi natin gugustuhin yan. Sabi nila, madaliin nyo. Certify as urgent. Paano yung certify as urgent kung wala versions nakikita ang Pangulo? Diba? Right. So dapat ayusin, mabilisin din. At hindi minamadalis ang isang batas na dapat mas maging maganda ang epekto sa bayan. Right, last on my side, with your indulgence, Yusek Castro, hindi ba namin darating yung time na may iba naman yung pwestong itatawag namin sa'yo sa mga susunod na. Attorney ulit? Attorney? Hindi, baka tanggalin natin yung Baka you. Baka maging SEC na. Secretary Claire Castro. Walang O bala. kaya VP Castro. VP Intriga lang ng naman. fans club yung dalawa. Intriga. Fans club yun. VP lang ako? Masyado mo namang minaliit. Pwede naman akong president eh. Yun Ay, lang. yun lang. O, yan. Diba? President Anong fans Claire club nyo? Castro. Anong toda yan? Anong toda? Toda ba yan? Toda? Anyway, John Drew Toda. yun lang. Alam ko, Jandro Fans Club eh. Anyway, Yusek Castro, inyong pagkakataon, baka may nakaligtaan kami, mga paalala at pahayag pa. Mga Panawagan po Panawagan. Go sa ahead. ating po mga kababayan. Oo, lahat tayo ay tumututok sa hearing sa ICC. Sa mga kababayan natin, tandaan po natin ang nagsampa po ng kaso dyan ay kapwa nating Pilipino. Mga Pilipinong nawalan ng pamilya, Pilipino na ang kanila kamag-anak ay intentional na pinatay. Hindi po ito guni-guni. Mismo si Mayor Magalong ang nagsabi na siya bilang Oversight Committee Head ng Tokhang, nakita niya kung paanong maling inimplement ang EJK. At marami siyang napagalitang general habang sila ay nasa command conference. May report daw siya dahil may mga pinatay na intentional. Mayroon nasa listahan na parte lamang ng political rivalry. Mayor Magalong revealed all of this. So sana sa ating mga kapwa Pilipino, kung idinadawit man ni Atty. Kaufman ang ating Pangulo sa usaping ito, maging mapanuri. Alam natin na ginagamit lang ang pamumulitika nito si Atty. Kaufman para masira ang ating Pangulo. Kung ano man ang intensyon niya para sa political career ng Vice Presidente o ng mga Duterte, maging mapanuri po tayo. Maniwala po tayo sa katotohanan, panindigan po natin ang katotohanan, panindigan po natin na dapat may hustisya sa ating bayan. So yun lang po. Alright. With that, as always, maraming salamat, Undersecretary Claire Castro. Bata mo kami, ha? Thank you. Salamat po! Huwag niyo kakalimutan na Drew John Toda. President. Yes, ma'am. Ingat Thank po, you so much. ingat. Good luck po. Salamat po. Bye. Good morning. Good morning. Bye. Bye-bye. Si
Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro.